Pagkapasa ko sa nursing board exam, hindi muna ako nag-apply dahil wala pa akong lisensya. Nung nagka-lisensya naman ako, nag-apply ako, pero ang lagi lang nilang tinatanggap volunteer. Dahil kasagsagan yon na maraming nurses na gumagraduate. Siguro 1 taon or 2 taon din akong tambay. Hanggang sa napilitan na akong mag-volunteer sa isang maliit na ospital. Dahil nga volunteer, walang sinasahod, walang libreng pagkain, walang kahit ano. Pero pumapasok kami araw-araw tuwing duty namin. Sariling gastos, sariling pamasahe, sariling pagkain. Hanggang sa sabi ng tatay ko, mag-apply ka na dito sa abroad. Dahil dito sa abroad walang volunteer. Pag nagtrabaho ka dito, automatic sasahuran ka. Kaya napilitan akong mag-abroad. Unang inapplyan ko ay sa Libya. Maganda ang sahod, mas malaki syempre ang sahod kaysa sa Pilipinas. At sa Libya may sinasahod ako kaysa sa Pilipinas na volunteer ako. Tinapos ko lang ang kontrata ko doon. Sunod ko namang inapplyan ay sa Bangladesh. Mas maganda at mas maayos kaysa sa Libya. Parang Pilipinas lang din, pero mas malaki ang sahod. Meron akong lalaking katrabaho doon, nag-apply siya sa Triple Win habang nasa Bangladesh pa kami. Palagi niyang kinukwento yung application niya, sinasabi niya kung saang ospital siya, ano yung mga requirements, anong gagawin. Pero personally, hindi ako interesado sa mga mayayamang bansa. Sa USA, sa Canada, sa London, sa Germany. Kasi iniisip ko, gagastos ka ng malaki para sa mga documents at ang dami mong exam na kailangan kunin at ipasa. Dahil wala naman akong ipon, kaya hindi ko pinapangarap na mapunta sa mayayamang bansa. Nagtry ako dati, kumuha ng nursing license para sa UAE. Kaso bumagsak ako. Nagtry din ako mag-apply ng assistant nurse sa Singapore at assistant nurse sa London. Pero hindi naman na ako kinontak ulit. Pag uwi ko galing Bangladesh, syempre gusto ko na namang mag-apply ng trabaho sa ibang bansa. Pero sabi ko nga ayaw ko sa mayayamang bansa kasi nga wala akong pera pang apply. Pero hinihiling ko sa Diyos na bigyan niya ako ng magandang trabaho ng mas malaking sahod. Hanap lang ako ng trabaho sa working abroad and palagi kong nakikita doon, Germany. Kaso lang katulad nga nung sabi ko, Germany, baka mahirap yan, baka kailangan ng maraming pera dyan para mag-apply, baka napakadaming requirements niyan. Kaya una hindi ko siya pinapansin. Hanggang sa isang araw, napilitan na rin ako na buksan yung isang job offer papuntang Germany. Nakalagay doon, free German language training, free visa, with budget monthly, while on language training. Sino ba naman yung hindi maa-attract, diba? Free na, may budget ka pa. Kaya nag-apply ako dun sa agency na yon, sa Oman Phil. Dumaan kami sa interview. Ang interview ay English. Dumaan din ako sa LAT. Dumaan din ako sa language aptitude test. Inabot kami ng halos 1 taon sa language training dahil sa pandemic. Pero sobrang sulit lahat ng pagod, lahat ng hirap, lahat ng stress. Dahil dito sa Germany, mas magaan ang trabaho kaysa sa Pilipinas. Mas malaki ang sahod syempre kaysa sa Pilipinas. At dito, pwede kang maging residente or pwede kang lumipat ng ibang bansa mula dito. Salamat sa Diyos kasi tinraining niya ako kung paano sa abroad, ano ang kalakaran sa abroad, paano maging malakas sa abroad, paano lumaban, paano maging matatag na mag-isa ka na malayo ka sa pamilya mo. Salamat sa Diyos kasi binigyan niya ako ng opportunity
Salamat din sa Diyos dahil ipinasa niya ako dun sa German exam na iniisip ko paano ako nakapasa doon, dapat hindi ako nakapasa. Kasi kung tutuusin, yung pinag-aralan namin sa German language is katiting lang. Yung nadatnan namin dito sa German is ibang-iba kaysa dun sa pinag-aralan namin. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos na dinala niya ako dito sa Germany at ipinasa niya ako sa language exam. Subukan nyo rin mag-apply dito sa Germany habang meron pang libre, habang meron pang opportunity, habang sinasagot pa nila yung mga expenses, yung mga bayarin, yung language training, yung exam, hanggat merong demand. I-try nyo at subukan nyo din.